Papuri sa Panginoon. Si-share ko lang po yung Psalm 91:6. 91 verse 6 to 8. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Alam niyo naman po na ako'y survivor. Wow! Yes! Ngayong bagong taon, kasi bagong taon ko talaga nalaman, kaya 10 years na okay na ako. At nawa ay talagang okay na babalik uli ako ng Jeddah sa 10, na nawa ay yun na ang huling follow-up ko. At nagpapasalamat ako dahil sa 10 years na yun andito pa rin ako sa harapan nyo, nakaupo. At brainy pa rin. Diba? Bukas malalaman, Ma'am Jackie, kung sinong papalit sa akin sa pagka-brainy. Okay? Ayun lang po, talaga ako nagpapasalamat at ang pamilya ko naman ay maayos. Binigyan niya ako ng maganda at saka poging anak at saka mababait. Higit sa lahat ay mababait ang mga anak ko at ang aking mga apo. Matatalino naman, mana sa wowa nila. Kaya yun lang po, talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon. Wala na akong mahihiling pa. Yung buhay ko lang sapat na bigay niya sa akin. Maraming salamat. All glory to God. Amen. Ito niyo magsalita. Kailangan mo. Sige. Ito na naman tayo. Bawal daw galawin, bawal. Sakto, okay na. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas! Good evening sa lahat. Good evening! I praise and thank the Lord. Una sa lahat. Dahil ay napabilang ako sa family nito na hindi ko in-expect for how many years I've been here in Saudi Arabia. And nagpapasalamat talaga ako kasi akala ko talaga habang buhay na, habang nandito ako sa Saudi Arabia ay lagi akong nag-iisa. Though nakakaalis naman ako mag-isa, pero at least for in a week or any time of the day, may mga friends mag-invite or lalo na pag may activity ang church like Bible study, prayer meeting at fellowship na every Friday, at least nakakasama ko ang ating second family. Glory to God. Kaya nakipasalamat ko din same time kasi before I was baptized that time nung last year I asked really even my parents about it kasi really I am Catholic. And talagang Catholic talaga sila, Sagrado Katoliko. So, ang hirap sa akin talaga din kung paano ko i-approach sila that time. But praise God, when I told them about it, talagang hindi sila nagsabi na wag. Sige, kung saan ka masaya, saan mo gusto, sige, go. Glory to God. Praise God. Kasi hindi ako nahirapan, in short. And, at saka, laking pasalamat ko din kasi this year 2023 hindi naman naging sa naman ng iba na may pinagdaanan ako before because of my father's death. So super sakit kasi hindi ko in-expect na very ang bilis kasi cancer of the liver. Though alam na namin na
May sakit na siya sa liver before, but this year, March 3 only, diagnosed cancer siya. May cancer siya sa liver. So, I praise and thank the Lord kasi binigyan talaga ako ni Lord ng pagkakataon na alagaan si Papa. And, nung bakasyon ko, I was planning really na na makahanap talaga ng church sa Pilipinas. Pero unfortunately talaga hindi nangyari kasi since the time na dumating ako talaga sa amin, wala akong ginawa kundi andun ako for my father. Wala kaming ginawa kundi labas-pasok sa hospital, check up. Hindi ko nga naikot nga yung place namin. Sa 4 years na hindi ako nakauwi dahil yung COVID time kasi hindi ako nakauwi that time. So, I praise and thank the Lord kasi nangyari man yun, na sobrang sakit, pinapa-feel talaga ni Lord sa akin that time na nandyan lang siya. Na huwag akong mag-worry at the same time sa family ko kasi nandyan lang siya. So, and thank you din talaga sa lahat at nakilala ko kayo. And sa work naman, papasalamat ako kasi dati nag-a-ask pa ako sa aming head na mag-morning duty ako every Fridays. So, wala namang problema sa kanya pero may time lang talaga na hindi pwede until na nag-decide na talaga siya na mag-morning na ako every Friday. Weekends, wala akong pasok. So, kasi 8 hours na instead of 12 hours. Praise God. So, napakasalamat din ako kasi simula nga naging part ako ng CCF family, hindi man ako ganun marunong magdasal pero hindi yung pero wag yung pansinin yung yung masasabi lang grabe ako magdasal na pero at least through sa encouragement nila ng mga elders, lalo na yun din yung accountability ko before na si Elder Nini, na ang yung accountability partner ko na si Elder Alma, na walang mali sa prayer. Kahit kung ano yung gusto mong sabihin, you are free to tell everything. Kaya yun, praise God kasi that time na dati naninginig ako, talagang ko siya, nalagpasan ko. So nasasabi ko na lahat kung anong gusto kong ipapasalamat kay Lord. And marunong na rin ako yung may quiet time before nagpa-pray ako, pero hindi talaga yung talagang before ka matulog, may sinaset ka talagang time kung kailan ka magpa-pray. Ganun. And yun lang. And to God be all the glory. Amen. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Merry Christmas and advance Happy New Year. Mamamas ko lang po. Yun, I praise and thanks God. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi inayos niyo po yung schedule ko. Kasi dapat ang schedule ko ngayon night ako, and then mag-off nga po ako ng 29, then 30 mag-morning naman po ako. Pinag-off pa nila ako ng 29. So yun, nagpapasalamat po kay Lord kasi meron po akong kasamahan na nakipagpalit, no? I know hindi ganun kadali rin sa kanila kasi si Lord na yung gumawa ng way talaga na maayos, na di ko alam kasi yung unang sinabihan ko undecided siya parang so hindi na ako nag-expect, then after that, no, siguro na-convict siya ng Lord. Bigla na ako minessage na may nakapalitan nga na. Ay, wala pa nga kasi ikaw lang talaga yung pwede kong makapalitan. Tapos ayun, maraming salamat sa Panginoon at yun, nandito po ako at nakasama ko kayo na makakabanding po sa ngayong araw and then bukas po. Ayun po, nagpapasalamat po ako kay Lord since na dumating po ako dito. Maraming binago si Lord sa buhay ko, no? And nagpapasalamat po ako sa mga tao na ginamit niya, na nag-grow ako spiritually.
And this year, syempre nagpapasalamat po ako kasi syempre nadala ko po dito yung asawa ko and nakasama ko po siya. And grabe po yung yung ginawa ng Lord sa amin, no? Kasi hindi lang ako, kundi pati rin po yung asawa ko. Kasama ko siya sa pag-grow spiritually. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon and sa buhay ng bawat isa na nandito na nakasama po namin sa journey namin dito sa Saudi. And maraming salamat po sa CCF family, sa lahat ng mga support sa amin, sa lahat ng mga prayers. Ayun po yung pinapasalamat ko. And I take this opportunity na yung bago pa lang po kasi ako dito sa Hail, yung time na nagkasakit ako, naalala ko talaga si ate, si Elder Joy and ate. Kasi sila po kasi yung pinuntahan ko talaga nila ako sa MCH kahit hating gabi na para lang magpaswab. Tapos, dinala pa nila ako sa Panda para mag-grocery. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa buhay nila at kay Lord kasi ginamit sila ng Lord, no, para tulungan ako. Kasi medyo mahirap din yung sitwasyon ko at that time kasi kaya rin po ako pumunta dito. Alam naman po ng lahat na yun nga po, yung nagkasakit yung papa ko na diagnose siya na may cancer. And yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya po ako pinabayaan sa journey na yun, financially at saka sa lahat. Kaya walang katapusang pasasalamat ko talaga kay Lord. Ayun lang, and ayun, I pray, ang dasal ko lang po this coming 2024, ayun lang po na mag-level up spiritually. Kasi nandito na eh, so kailangan natin talaga magpatuloy at hindi tayo give up, no? Kasi yung promise naman ng Panginoon is yung eternal life, di ba? Yun naman lahat ang natin dito, ang goal natin, di ba? And ayun, yun lang naman. Maraming salamat po and glory to God. Praise the Lord. Ako na daw. Lumaban talaga. Si Mary. Yun nga, no? Ising pa ba lahat? Kasi biglaan naman. So, hindi ko na papatagalin kasi kung sisimulan ko from the start, yung buhay ko simula January 2023, no? January 1 hanggang ngayon. Medyo mahaba. So, mamadaliin ko lang. So, I'm so very thanks kasi unang-una, nakakilala ko kayo. No? Kasi, syempre, masarap makibaka eh. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Yung nakikibaka tayo para ipaglaban yung mga salita ng Panginoon. Yun, hindi lang natin siya linalaban, kundi ikinikilos natin. So, yun lang naman. Hindi ko napapatagal. Tapos, sabay, syempre, maraming bagay, marami rin ako natutunan. Una-una, yung pagiging contentment ba? Kasi nga, kung di ako kontento, siguro wala ako ngayon dito. Kasi mas, kung trabaho lang ang hahanapin, kasi iba talaga yung buhay ko talaga dati, puro trabaho lang. Kung in 9 months, 24/7 talaga eh, kasi kahit nasa kabina ako sa kwarto, yung isip ko pa rin nasa trabaho pa rin. Niisip ko pa rin yung Pero, kasi hindi ko na masyado iniisip si Maya kasi bahala na yung alote eh. Okay na yun eh. Pero hindi pala yun eh. Hindi pala, dapat pala ganun lang. Yung mamuhay tayo na dating nangangamba ako na para sa pangangailangan ko sa susunod na araw. Pero mas nakakangamba pala, mas nakakatakot yun, mas napapalayo ka sa Diyos. So, yun lang naman yun na contentment, tapos measurement sa sitwasyon,
maunawa mo yung mga bagay na meron ka ngayon. So, yun lang naman. May mga bagay man na di dumarating man ngayon, siguro sa 2024, darating pa. So, i-share ko lang naman, Isaiah 43, verse 19. See, I am doing a new thing, now it is spring up, to you not perceive it. I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. So, ibig sabihin lang naman, para sa akin ito, di pa natatapos yun para yung ibibigay sa ng Panginoon. Kaya pa niya sagutin yung mga panalangin na di pa na bibigay pa sa ngayon. Darating at darating. So, yun na.